Magandang araw sa inyong lahat, aking mga mag-aaral. Narito muli ang inyong guro sa Filipino, Ginoong Raxel Sanga, upang talakayin at ibahagi sa inyo ang ika-6 na aralin sa ikatlong markahan. Narito ang layunin ng ating pag-aaral. Pagkatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri ang mga elemento at socio-historical na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyon. Kaya naman, manonood kayo ng isang dulang pantelebisyon sa araw na ito. Bago yan, tuklasin muna natin ano nga ba ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Gamit ang teleseryeng Ang Probinsyano, sagutan ang mga kahon ng elemento. Magbigay lamang ng tig-isang kasagutan bawat kahon. Narito ang kahon ng mga elemento. Magbigay ng isang tauhan sa palabas na probinsyano. Siguro ay kilalang-kilala nyo na ang mga tauhan dahil ito ang isa sa mga pinakamatagal ng teleserye sa ating telebisyon sa kasalukuyang panahon. Tama ka sa iyong ibinigay na tauhan. Magbibigay ako ng isa ha. Siya ay si Cardo Dalisay, ang pangunahing tauhan sa kwento. Saan naman kaya ang tagpuan o ang tagpo? Magbigay ka naman ng isa. Tumpak. Ako naman ay magbibigay din sa karinderya. Pamilyar ba sa karinderya? Tama. Ano naman ang mga epektong tunog o mga kakaibang tunog na nagbibigay ng kakaibang sigla sa palabas? Siyempre, hindi mawawala ang tunog ng barilan sa tuwing nakikipagbakbakan itong si Cardo Dalisay sa mga kalaban niya. At nagbibigay talaga ito ng matinding emosyon sa mga nanonood. O ito, magbigay ka naman ng isang dialogo na lubos na tumatak sa iyo. Tama. Sa akin naman ay ito, Cardo. Mahal ko po kayo, Lola Flora. Kilala ba si Lola Flora? Ang lola ng bayan. Tama, kasi napakadaming tumatawag kay Lola Flora ng katulad nito, no? Ano naman ang damdamin ang namamayani sa palabas na ito o sa mga eksena? Nariyan ang pagiging masaya at mapaghiganti na damdamin. Ito lamang ay isang maikling pagsusuri, no, sa isang palabas o isang teleserye. Mamaya ay tatalakayin pa natin ang tungkol sa mga elementong ito. Binabati kita dahil nasagutan mo ang ang gawaing ito upang matuklasan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kaya halina, pag-usapan na natin ang ating aralin. Ang tanong, makatotohanan ba ang ilan sa mga pangyayari sa palabas na Ang Probinsyano? Bakit? Sa iyong palagay, totoo ba ang mga nangyayari dito? Tama ka. Opo, dahil ang ilan sa mga issue ng lipunan natin ngayon ang ipinapakita sa mga pangyayari sa palabas. Tulad ng issue sa gobyerno, issue sa droga, ang pagmamahala ng pamilya, pagkakaisa ng mamamayan para sa ikagaganda ng lugar. Ito ay mga makatotohanang pangyayaring ipinlalabas sa Ang Probinsyano. Bakit? Yan ang ating aralin sa araw na ito. Bakit ito ang ipinlalabas? Bakit may mga ganitong bahagi ng palabas? Ang tawag natin dyan ay ang socio-historical na konteksto at elemento ng mga dulang pantelebisyon. Ano nga ba ang tinatawag nating socio-historical? Pag sinabi nating socio-historical, galing ito sa dalawang salita na socio, na ang ibig sabihin ay mga gawain ng tao sa lipunang kanyang kinabibilangan, tulad ng pagsasaka, pagtatanim, pangingisda, pagtinda ng mga kalakal, pag-aaral. Ito ay yung mga ginagawa ng mga tao sa isang lugar o sa isa lipunang kanyang ginagalawan. Pag sinabi naman nating historical, kung ang mga salita naman ay may kaugnayan sa salitang kasaysayan
at salaysay ng mga pangyaring naganap sa isang lahi o bansa. Ibig sabihin, may kinalaman sa mga nakaraang pangyayari sa kasaysayan ng isang lugar. Kaya naman pag pinagsama natin ang salitang socio-historical, ito ang kahulugan. Dito ay malalaman natin ang buhay at paraan ng pamumuhay ng mga tao, pati na rin ang mga pangyayaring naganap sa isang bayan o bansa na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ibig sabihin, ang mga palabas katulad ng Ang Probinsyano ay isang palabas na kakikitaan ng socio-historical na konteksto dahil ipinakikita nito ang araw-araw na buhay at paano nga ba ito nagsimula sa tulong ng mga nakaraang pangyayari sa buhay ng mga taong kabilang doon sa lipunan. Ito rin ay nagiging batayan ng may akda sa kanyang sinulat. Ang mga kaganapan sa isang lugar sa oras na isulat niya ang kanyang akda. Ibig sabihin, yung mga kasalukuyang pangyayari habang sinusulat ng may akda ang isang piyesa o isang akda ay nagiging dahilan upang magkaroon ng socio-historical na konteksto ang isang sinusulat ng may akda. Lahat naman ng mga naisusulat, mga nailalathala, mga akda ay kakikitaan ng socio-historical dahil hinuhugot ito ng mga manunulat sa inspirasyong na nakikita nila sa kanilang ginagalawang lipunan. Maari ring maging isa sa mga batayan ng mga manunulat ng dula, pantanghal o pantelebisyon o pampelikula sa kanyang akda, yung mga ganitong socio-historical na konteksto. Kaya naman, kadalasan katulad ng sa Probinsyano, nakikita natin ang socio-historical na konteksto dahil ito ang nagiging batayan ng mga manunulat nito. Ano nga bang mga elemento ng dulang pantelebisyon? Siyempre, hindi mawawala ang tauhan, ang mga aktor o gumaganap na nagsasabuhay ng papel ng mga tauhan. Sila ang mga nagsasalita, sila ang kumikilos, sila ang nagpapagalaw sa buong produksyon. Nariyan din ang tagpuan kung saan ginaganap. Kasama rin dito ang panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari. Hindi mawawala sa dula ang salitang binibigkas, tinatawag nating dialogo. Ito ang palitan ng mga aktor o tauhan upang maiparating ang mensahe ng kabuuang akda, palitan ng usapan. Dagdag pa rito ang epektong tunog o yung mga sound effect na nagbibigay ng kilabot, saya, dagdag na pakiramdam sa mga nanonood, nakikinig ng dulang pantelebisyon. Ito ang inilalapat upang makaragdag ng pagiging makatotohanan o realistiko ang mga sumusunod na pangyayari sa akda sa mata ng mga manunood, maging sa pandinig. Ang huling elemento ay tinatawag nating banghay. Napakahalaga ng banghay sa anumang akda dahil pinapakita nito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dahil kung walang pagkakasunod-sunod o tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa pinararating o sa daloy ng kwento. Kaya naman, panoorin ninyo ang isang dulang pantelebisyon na ipalabas noong 2013 sa TV5 na pinamagatang I Dubi-Dubi-Du. Maganda ito. Kaya sa panonood ninyo ng I Dubi-Dubi-Du, tukuyin ang mga bahagi ng palabas na kakitaan ng socio-historical na konsepto at sagutan ang pagsusuring papel sa module para sa elemento nito. Narito ang link. Paalala lamang, gabay at patnubay ng mga magulang ang kailangan habang sila ay nanonood ng palabas na ito. Ito ang larawan o yung makikita ninyo na billboard sa palabas na I Dubi-Dubi-Du. So, bibigyan ko kayo ng tsansang manood at balikan ang video na ito matapos ninyong panoorin ang palabas. Ayan, kung babalikan ninyo ang video, narito ang mga socio-historical na konteksto. Ilan lamang
na matatagpuan sa palabas na Idubidubidu. Una, ang larawan ng Chinatown. Bakit ito naging socio-historical? Dahil ipinakita nito ang impluwensya ng bansang China sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon tayo ng Chinatown bilang isang simbolo ng pagkakaroon natin ng koneksyon sa bansang China, at ito ay matatagpuan sa Binondo, Manila. Makikita natin dito ang iba't ibang kaugaliang Chinese na unti-unting tinatanggap at sinasabuhay ng mga Pilipino. Nariyan din ang Luneta Park na ipinapakita nito ang kasaysayan ng bayaning si Rizal para sa bansang Pilipinas. Pinakita dito sa lugar na ito ang kasaysayan kung paano nakatulong ang pagiging bayani ni Rizal sa kalayaan ng Pilipinas, at hanggang sa ngayon ay natatamasa natin sa kasalukuyang panahon ang kalayaan. Ang pagbibinyag na ipinakita sa pelikula din na naging bahagi ng kaugalian o gawi ng mga Pilipinong Kristiyano upang tanda ng pagtanggap natin sa paniniwalang Kristiyano na sinagawa pagdating ng mga Kastila noong unang panahon at unti-unti tinanggap natin sa ating kultura. Nariyan din ang pamamanihikan. Bahagi ng kasaysayan natin ang formal na paghingi ng kamay ng pamilya ng lalaki sa babae na pakakasalan ng kanilang anak na lalaki. Noong unang panahon pa nga ay may mga tinatawag tayong dote na kung saan ibinabayad ng mga lalaki o ng pamilya ng lalaki sa pamilya ng babae ang isang bagay o isang kayamanan upang maging kapalit ng babae upang mapangasawa ng kanilang anak na lalaki. Kaya bahagi ito ng kasaysayan at naging gawin na rin ng mga sumunod na henerasyon ng mga Pilipino. Hindi mawawala ang pagmamano, isang kaugalian ng mga Pilipino bilang pagbibigay galang sa nakakatanda na itinuro noong unang panahon pa at hanggang sa kasalukuyan ay isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino. Na ngayon, nakita nyo na ang mga socio-historical. Sagutan naman natin ito sa inyong mga module. Gamit pa rin ang palabas na Idubidubidu. Maaari nyo itong gawin pagkatapos manood ng video na ito. Ngayon, gamitin natin ang inyong mga napanood at natutuhan sa socio-historical na konteksto sa pamamagitan ng pagkasagawa ng performance task bilang 6. Ito ang inyong gagawin. Pumili ng 5 konsepto mula sa kultura, paniniwala, kaugalian at tradisyon na ipinakita sa pelikula na inyong ginagawa sa pamilya o sa inyong buhay. Maglagay ng larawan mula sa pelikula, katulad na nakita nyo kanina, na nagpapakita ng iyong napiling konsepto. At lagyan din ng larawan mo na ginagawa ang ganitong konsepto. Halimbawa, pagbibinyag. Ilalagay mo sa tabi nito, larawan kung kailan ka bininyagan o picture mo nung ikaw ay bininyagan. Gumamit ng Google Slide bilang kagamitan sa paggawa o maaari ding i-print at idikit sa isang malinis na papel at ipasa sa Google Classroom o sa inyong guro mismo. Sa mga katanungan, maaari magmensahe lamang sa inyong guro. Sa mga modular, sagutan ng mga sumusunod. Yan, maraming salamat sa pakikinig. Narito muli ang inyong guro sa Pilipino, Ginoong Raxel Aizanga. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagsasama-sama. Paalam!